natin sa bodega ni tatay. Gusto niyo bang malaman kung saan may bagsak presyong mga bilihin? Sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, saan nga ba aabot ang 1,000 piso mo? Kaya ang mga netizen, kanya-kanyang labas ng hinaing sa social media. Ang 1,000 piso raw kasi sa grocery, mabibilang lang sa iyong mga daliri ang mabibili. Awit mga bes! Pero kalma, may good news. Dahil may nahanap kaming pamilihan na pwede kayong mamili kahit tight ang inyong budget. Lagi na yung bagong item. Kumbaga, hindi sila nauubusin ng bagong nilalabas sa paninda. Kaya excited ako pumunta dito. Kaya itong si Aling Susan, abang na kung saan niya ito pwedeng puntahan. 4 kami sa pamilya ngayon na magkakasama. Hindi ko ma-budget yung pamili ko. Kaya nga gusto kong maghanap ng pamilihang mura para makatipid ako. We got you, Aling Susan! Dahil ang 1,000 piso mo, malayo ang mararating sa bodegang ito. Kung saan ang mga paninda, bagsak presyo. Welcome to Bodega ni Tatay. Etong bodega, anak, nagsimula sa isang maliit na kariton lang, taong 2019. Ang bodegang ito, matatagpuan sa Barangay Putatan sa lungsod ng Muntinlupa. Pero hindi raw ito basta bodega ha. Isa itong malaking supermarket na bagsak presyo ang mga bilihin. Paano ba naman kasi, konting halaga lang daw ang ipinapatong nila sa presyo ng mga ito. So Alvin, paano mo nakuha itong ideya na magkaroon ng bodega para makatulong? Nung inumpisahan ko po yung bodega, panahon po yun ng pandemic. Noong mga time na yun, marami po akong nakikita na gumagawa ng mga community pantry noong panahon na yun. Kumikita ba kayo rito? Opo ma'am, kumikita naman po. Kahit bagsak presyo yung mga goods nyo? Kahit po sa bagsak presyo at maliit na tubo na ginagawa ko sa ating tindahan, kumikita naman po siya kung mabilis din po siyang nauubos. Basta mabilis lang po ang takbo ng paninda, andun pa rin po yung kita. Bagsak presyo ba kamo? Gusto yan ng ating mga kapuso. Kaya ang video ng bodega ni Tatay, trending online. Sari-sari raw ang tinda sa bodegang ito. Tatay, pa-flex naman. Dito anak, meron tayo ritong mga dilata. Yan. Meron tayong mga Korean luncheon meat. Meron din tayong mga gatas, pang salad. Ito mga anak, meron din tayo ritong mga murang sabon. Andyan, makikita niyo yan. 10 piso lang ang isa niyan. Sa dulo naman, nando lang ating mga diaper para sa mga mamshi. Para sa inyong mga baby, andyan ang mga murang diaper natin. Sa murang araw ng bilihin dito, ang mga parokyano napapasugod sa bodega. O teka, hindi pwedeng kayo lang. Si Aling Susan din daw, ready nang mamakyaw. Pinakamalakas uminom ng sumi. Samantala, may kwento raw si Tatay Alvin na hindi alam ng kanyang mga parokyano. Bago raw kasi niya naipundar ang negosyo, nagsimula rin siyang walang-wala. Ang aking pangunahing hanap buhay noon mamasukan bilang isang construction worker. Tao po, basura! At pati nga raw ang pagpapahinante sa truck ng basura, hindi raw niya pinalagpas. Yung bigat ng trabaho, hirap ng buhay na pinagdaanan ko nung mga panahon na yon, siyang nagbigay ng inspirasyon sa akin para magsikap sa buhay na kinalalagyan ko ngayon. Dito raw siya nagsimulang mangarap para sa pamilya at naisip na mangibang bansa. Pero sa una niyang subok, nabiktima pa ng peking agency. Pero ang pangarap para sa pamilya, hindi raw niya sinukuan. Thank you, Lord. Muli raw niyang sinubukang mag-apply para makaalis ng bansa. Sumunod na pag-a-apply ko, doon na ako sinuwerte na napapunta ako ng bansang Kuwait. Habang gumaganda yung posisyon ko sa isang kumpanya, doon ko na simulang kahit papano nagbabago yung takbo ng buhay ko. Naging OFW si Tatay Alvin sa loob ng 19 na taon. Pero kung siya raw ang tatanungin, wala pa rin tatalo sa buhay na kapiling ang pamilya. Saan pa nga ba, kundi sa Pilipinas?
Samantala, balikan natin si Aling Susan na nakarami na ng hakot na grocery para sa pamilya. Makatipid naman kaya siya? Ay, 12 lang. Sa binibilhan kong tindahan, 15 pesos to. Ang laking tipid talaga. Si Aling Susan, eto't nagulat Malayo pa. Malapit na. 800? dahil ang budget na 2,000 para sa grocery, abay, may sukli pa. Mas marami ako na pamili dito kaysa dun sa binibilang ko. Okay na okay dito. Si Tatay Alvin, masaya raw na makatulong sa mga kapwa Pilipino. Balak nyo bang mag-expand pa para mas marami pa kayong pamilyang matulungan? Yan nga po ang isa po sa pinapangarap ko, ma'am. Kung ako po ay papalarin pa, bibigyan ng pagkakataon. Gusto ko po sanang mailapit yung bodega ni Tatay sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Sana nga mapalaki nyo pa at mapalago nyo yung negosyo nyo dahil maganda yung hangarin nyo Salamat po. at fulfilling pa sa inyo. Salamat po, ma'am. Thank you, Alvin. Maraming Welcome salamat. Po. Salamat po. Thank you. Thank you, ma'am. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me